Magandang umaga muli sa inyong lahat. Tayo ay nasa diary entry number 787 noong December 1, 1936, one-day retreat. Today, during the morning meditation, the Lord gave me to see and understand clearly that His demands are unchangeable. I see clearly that no one can release me from the duty of doing the known will of God. A great lack of health and physical strength is not a sufficient reason and does not release me from this work that the Lord Himself is carrying out through me. I am to be just the tool in His hands. And so, O Lord, here I am to carry out your will. Command me according to your eternal plans and desires. Only give me the grace that I may always be faithful to you. Isang araw na retreat. Ngayon, habang ginaganap ang pang-umagang pagninilay, ibinigay at ipinaunawa ng malinaw sa akin ng Panginoon na ang kanyang mga atas ay hindi maaaring baguhin. Maliwanag kong nakita na walang makapag-aalis sa akin sa tungkulin kong gawin ang kalooban ng Diyos. Ang aking hindi mabuting kalusugan at kawalan ng pisikal na lakas ay hindi sapat na dahilan at hindi makapag-aalis sa akin mula sa gawain ito na ang Panginoon mismo ang nagsasakatuparan sa pamamagitan ko. Isa lamang akong instrumento sa kanyang mga kamay. Kung kaya, O Panginoon, narito ako upang ipatupad ang iyong kalooban. Tayo, or as tayo, instrumento din tayo ng pagpapalaganap ng banal na awa. At madalas tumatanggi tayo sa mga tungkulin ng sapagkat mas matimbang pa sa atin yung mga gawain natin sa mundo. Yung hindi tayo nakaka-detach. Yung hindi natin maiwan yung mga bagay na nakasanayan na natin gawin. At minsan, hindi na tayo umaabante. Makikita mo, hindi ka na umaabante. Okay. Rosaryo ka araw-araw, chaplet ka araw-araw. At tingin mo sapat na yun. Pero at a certain point, mauunawaan mo na hindi na pala sapat yun. Although these are powerful tools, the chaplet and the praying of the chaplet, although these are powerful tools, still, hindi po sasapat yun. So, may mga kailangan pa tayong gawin. May isang kapatid ako nakakilala no na hindi niya maituloy-tuloy may dire-diretso ba na laging putol-putol ang paglilingkod sa Divine Mercy kasi unang-una, meron siyang inaalaga ang may sakit. So, hirap na hirap siya na dumalo sa mga bagay dahil hindi niya maiwan ang kanyang inaalaga ang may sakit. Noong namatay na yung inaalagaan ng may sakit, nasa proseso naman siya ng grieving o pagluluksa, lalo siyang hindi makafocus. Nung nakabangon na siya mula sa kanyang pagluluksa, hindi pa rin siya nakapaglingkod gaya ng sinasabi ko sa kanya. Kasi may bago naman na siyang pinagkakaabalahan o meron naman siyang batang inaalagaan. Yung anak naman niya ay nagkaroon ng anak at wala namang mag-alaga. So, meron siyang bagong dahilan para ipagpaliban. Hanggang sa nakikita niya na hindi naman pala nauubos ang mga maaaring dahilan. Sapagkat kapag tayo ay nag-focus dun sa mga dahilan nun, hindi tayo makakaalis. Hindi tayo lubos na makapaglilingkod sa ating Panginoon. So, halimbawa, kasi nagpapaaral pa ako na kailangan magtrabaho. Okay.
Graduate na yung anak mo, meron ka na namang bagong reasons, and so on and so on. Pwede naman pala na kahit nagpapaaral ka ng anak, ay maglingkod ka na sa Panginoon. Bakit? It needs a lot of faith lang and trust to the Lord. Sapagkat kung naiintindihan at nauunawaan ng isang deboto, isang lingkod sa Panginoon, na bahala ang Diyos sa lahat ng mga kailangan, pangailangan niya. Kaya niya gawin yun, na maglingkod sa Panginoon. Kahit nagpapaaral pa siya ng kanyang mga. And I know a person, a couple actually, na nung magdesisyon sila na sundin ang tawag ng Divine Mercy, yung pagpapalaganap ng banal na awa, meron silang parang 3 anak. And all of their children are in school age, no? Hanggang sa dumating na yung nagka-college na. Can you just imagine the expenses nung nagka-college sila? Pero tinuloy nila yan. Give up nila yung malaking bahay, tuloy sila sa maliit na apartment. Tapos yung paano sila nagkakapera, no? Nabubuhay sila sa promissory note. Imagine niyo yun. Promissory note sa school. At pag nagbigay naman sila ng promissory note, dumarating naman yung pera na pambayad ng tuition, so nakakabayad sila. At ngayon, I think isa o dalawa na yung nakagraduate ng college at nagtatrabaho na. And the children are giving back. So this time, yung mga anak na yon na nakapag-aral, nakapagtapos dahil sa awa at tabag ng Panginoon, they are giving it back, paying it forward. So sila na yung gumagastos dun sa pangailangan ng mga magulang sa propagation. Totoong storya po ito, no? Hindi ito katang-isip. I just do not want to mention the names dahil hindi naman nila gusto isabihin ang pangalan nila. So, ganun po, talagang isang malaking hamon yan. Paano ka talaga maglilingkod sa Panginoon. Hindi siya ganun kasimple. Pero, kinaya po nila at the grace of God has been given to them. Binigay sa kanila yun dahil sa kanilang pagtitiwala. And so, if you are listening right now, and you have a lot of reasons, isip-isip niyo po, ano, hanggang saan ang trust mo. Again, it is always a matter of trust. It is always a test on your level of trust. Hindi naman po natin sinasabi na we are underestimating or I am underestimating your level of trust. I am challenging you to give your trust. Maaaring hindi ka pa handa, pero tanongin mo yung sarili mo, kailan ka ba magiging handa? Because before you know it, tapos na yung oras mo. Wala na, hindi mo na magagawa, hindi mo na isa sa katuparan ang mga bagay na dapat mong gawin. So, anyway, you have all the eternity. No? Pero, hanggang saan yung ating kayang ibigay panahon upang pag-isipan natin yun. Only, sabi nga ni Faustina, only Lord give me the grace that I may always be faithful to you. And the Lord has been faithful to Faustina. Siya po, nabuhay lang siya ng 33 years. Pero yung 33 years na yun, na-fulfill yung napakalaking trabahong pinagagawa sa kanyang Panginoon. And that is the propagation of the divine mercy, the painting of the image, the establishment of the feast. Of course, hindi naman siya talaga lang ang gumawa niyan, pero ganun na pala yun. In collaboration naman ang lahat ng bagay. Ikaw yung siyang pinagsabihan, pero ang implementer iba, ibinigay pa rin sa kanya para magawa niya yung mga.
So sa atin, hindi naman ganun kalaki ang binibigay ng misyon. Hindi sa atin binigay ng misyon ng Panginoon yung ilarawan ng imahe ko. Hindi, mabigat yun. Hindi talaga tayo handa. So meron tayong in our level of spirituality, meron lang talaga nakalaan sa atin. Eh baka kahit yung maliit na nakalaan na yon, eh, hindi natin magawa. And I'm calling your attention para every day you are participating in our 3 a.m. Level up your commitment to the Lord. Dahil hindi po ito para sa akin. It is always for the good of your soul. At ito rin yung sagot doon sa marami nating mga suliranin sa buhay. Dami kasi nating wino-worry no? Pero again, magtiwala tayo sa Panginoon. Yung mga worries na yon, pag ibinigay natin ang ating oras, panahon at buhay sa Panginoon, mapapansin mo yung mga worries na yun ay hindi naman pala dapat ipag-alala.